Guys, pag-usapan natin ngayon ang about sa Diyos na walang laman at walang buto. About Trinity pa rin po ito. Um, Kilalanin natin ang bawat persona ng Trinity. 'Di ba nakalagay naman doon sa Trinity, Ama, number 1, Anak, number 2, number 3, Espiritu Santo. Ngayon, ang tukuyin natin, sino sa tatlo ang Diyos na walang laman at walang buto? No? Una natin pag-aralan ang Ama. Hindi pwede natin sabihin ang Diyos Ama ay ang Diyos na walang laman at buto. Dahil ang Diyos na walang laman at buto ay Espiritu. Unahin natin ang Ama, tignan natin si YHWH na nakaupo doon sa trono or nasa langit. Pansinin nyo, kung manalangin tayo ng about sa Ama, no? Katulad din tinuro ni Panginoong Jesucristo na ganito kamo yung mga nalangin, Ama namin nasa langit. Ang ibig sabihin, guys, Ama namin nasa langit, no? Ang ibig sabihin, ang Ama is nasa langit, no? At doon sa langit, nakaupo po siya doon sa isang trono sa gitna ng 4 na buhay na nilalang at napapaligiran ng 24 thrones na mga hari ng mga bansa. Yun ang malinaw na ang pag sinabi mong Ama, point to the point, is ang Ama is nandun sa langit, nakaupo sa kanyang trono, at ang nakaupo dun sa trono po ay makakausap natin, maririnig, mahahawakan. Kaya po malinaw po na hindi siya espiritu, dahil nahahawakan siya, makakausap natin siya dun sa langit, makakaharap, no? Talagang hindi mo masabi na siya ang Diyos na walang laman at buto, dahil may taglay nga siya, glorified body, or may katawan pang langit siya at nakaupo doon siya sa trono sa langit. Kaya malinaw na itinuruan tayo ni Jesus Christ na ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit. Napakalinaw po na ang Ama nasa langit, no? Number 2, si Jesus Christ naman po, hindi rin natin pwede sabihin na Diyos na walang laman at buto, no? Dahil si Jesus Christ nga is may taglay na katawan panglupa, at hindi mo matatawag na si Jesus Christ na Diyos, point for the point, na Diyos siya dahil may taglay siyang katawan na panglupa. Kumbaga, katulad ng nakasulat sa Biblia, ang Diyos is walang laman at buto, no? Malinaw. Pero ang pagka-Diyos kasi ni Jesus Christ, ang mismong Espiritu ng Diyos ay yun ang Espiritu niya, kaya yun ang tinutukoy natin na Diyos. Pero mamaya na natin balikan yan. At dito naman tayo sa pangatlo, ang Holy Spirit, guys. Yun ang tunay na Diyos, point for the point, dahil ang Holy Spirit ay Espiritu at ang Diyos ay Espiritu, nakalagay sa Bible, malinaw na malinaw. At ang sa tatlo na yan, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang walang laman at walang buto, ang Holy Spirit po. Kaya ang mga nagsasabi na ang Holy Spirit daw ay hindi Diyos, kapangyarihan lang daw, maling-mali, dahil yun talaga ang punto por punto na Diyos. Dahil maging si Jesus man po ay tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Same lang po sila ng Holy Spirit. Mga sugo sila, ganun rin si Holy Spirit, ganun rin, sugo rin ng Diyos. Makikita yon sa gawa na sinabi ni Jesus Christ, wag muna kayo dito umalis, hintayin nyo muna ang sugo ng Diyos na
na dumating sa inyo, at yun ang mga Holy Spirit na parang dila doon na nakikita. At si Jesus Christ din po ay tinawag ring sugo. Kaya malinaw na malinaw po na ang Holy Spirit talaga is ang Diyos mismo. Bakit rin? Number 2 rin, pag sinabi mong Diyos, kahit saan nandun ang Diyos. Kahit dito, nandito sa akin ang Diyos, nandito sa tabi ko ang Diyos, nasa alapaap ang Diyos, nasa langit ang Diyos, kahit saan po nandun ang Diyos. Dahil ang Espiritu niya is nandun. Maliban na lamang po na pag sinabi natin si Jesus, ang Jesus po ay galing po sa langit na Espiritu ng Diyos, kumbaga Holy Spirit, galing sa langit, binaba dito sa lupa, nabuhay sa tiyan ni Maria at naging Jesus, at yun ang hindi Diyos, yung katawan. Pero ang Espiritu ni Jesus Christ is yun ang Espiritu ng Diyos na Holy Spirit. Ganon pa rin po ang Amang nasa langit nakaupo sa trono. Matter lang po sila na kumbaga is katulad ko is buhay ako dahil yung Espiritu na binigay ng Diyos, dahil yun ang buhay po. Katulad ng sa langit po na nakaupo sa trono, nabubuhay po siya dahil sa Espiritu ng Diyos, dahil ang Diyos naman talaga ay Spirit. Kaya ang matter po, ano lamang po, bagay lamang po, pero ang Espiritu is walang laman at walang buto. Yun talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sana po makapagbigay po ng linaw po sa bawat isa ang mensaheng ito, na napakaganda po na makilala natin ang tunay na Diyos, dahil nakasulat nga doon, sinabi nga ni Jesus Christ, no, na mapapatawad ang humamak sa anak ng tao or si Jesus Christ. Ang hamak sa kanya is mapapatawad. Pero ang hamak daw sa Holy Spirit, maging sa kabilang buhay man, ay hindi patatawarin. Ano bang ibig sabihin nun? Pasensya na po sa mabanggit ko na religion. Muslim, INC. Sabihin natin na sabihin nila na hindi Diyos si Kristo, mapapatawad sila. Pero ang sabihin nila na ang Holy Spirit ay hindi Diyos, para nilang hinamak or hinamak na nila ang Espiritu Santo, dahil yun talaga ang Diyos, dininay nila po. Kaya ang mangyayari dun, makinig kayo, INC or Muslim, ang mangyayari, wala po kayong kapatawaran maging sa kabilang buhay. Yun ang pinakamahirap dun, dahil dininay nyo ang tunay na Diyos, yung Diyos na walang laman at walang buto. Kaya pag-aralan nyo, mga INC Muslim, kailangan nyo pag-aralan, kahit yung mga Muslim kasi is kapatid natin yan kay Abraham, sa side ni Agar, sa side ni Ismael. Yung si Ismael kasi hindi mo rin basta-basta sabihin na may katungkulan na rin po siya sa kay God, or na sa tingin ko naligtas rin si Ismael, at maraming naligtas sa kanila nung hindi pa dumating si Kristo, dahil si Kristo yung nag-change yung parang batas natin is nung dumating na si Kristo. Pero yung mga lahi ni Ismael is maraming naligtas, naniniwala ko doon, dahil kumbaga ang law ni Jesus Christ, hinintay pa kasi yan, or galing kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, doon na lang nag-change na kailangan mo maniwala kay Jesus Christ para maligtas, at ang mga naniwala yata kay Muhammad, yun yata ang maliligaw. Pasensya na po, sharing lang po tayo, hindi may iwasan mabanggit ang mga religion nyo, kaya pasensya na, wag ko na habaan dahil 10 minutes sa mamaya. Maraming salamat po.